So ngayon ay mag-load tayo sa ating incubator. Yan, sampin at saka basilan. So lagyan lang natin ng palatandaan ito. Na itong itlog ay basilan ito at sampin. Puno na po yung ating incubator. Oh. Yung unang tray, pangalawa, pangatlo kasi 126 lang yung capacity ng ating incubator. So puno na. Yan. So yung iba na nakulikta, bukas na. So ito po yung ating mga basila, no? At actually, maganda sila mag-itlog. Mga ano pa ito mga hindi pa ito mga dumalaga pa ito na mga basilan. 1:6 yung nandito. So actually itong mga Shamu Asil din natin, halos kapareho sila sa sa basilan. At kung i-research po niyo yung ating basilan ay galing din po sila sa mga asil na mga manok. That's why basilan at saka yung mga asil ay halos magkamukha sila, magkapareho sila. Pero iba po siya na lahi na manok. So yung mga itlog din po ng ganito, yung mga Shamu Asil natin, actually maganda din po yung kanyang hugis niya, yung kanyang forma. Nakita ko rin kay Sir Manny Pinyol na dapat daw tayo sa ating incubator, yung pipiliin natin yung itlog ng ating mga manok yung pinaka maganda na hugis talaga. Kasi doon po magbase yung kalidad sa ating mga sisiw. So ngayon, nakita nyo naman kanina na halos puno yung ating incubator. So by next week naman tayo mag-load. So every week dapat mag-load tayo. So actually makaya natin ang mga 50 plus. Actually 42 yung niload natin kanina. Pero nung nakaraang araw at saka ngayon, may binabawas tayo kasi yung hindi maganda na itlog ay kinukonsumo po natin. So makuha natin actually basta maganda lang yung pag-alaga sa ating mga manok ng around mga 50 plus to 60 sa loob ng lang yan, mga 6 na araw. Ayan. 5 na araw makuha natin yan. Ang ko dito, ang ating basilan, Shamu Asil lahat nasa mga 18 sila. Tapos ang active ko na sampin 18 plus 7 25 yung active lang ha. Hindi natin binibilang yung iba na may inalagaan na mga sisew, yung naglimlim yan. Hindi siya kasali. So, yun lang po yung active natin. Nasa 20 plus lang. Sa 20 plus pala ng ating mga native chicken ay pwede tayo magkakolekta ng 50 to, pero hindi siya abot ng 60 mga 50 plus na itlog. Base lang po sa akin dito. Sa aking mga manok nasa 25 yung inahin lang yun. So yun lang. Basilan Shamu Asil sampin yun lang. Pero meron tayong mga dinagdag. Baka kakayanin po natin yung 60 or 70 to 80 na itlog. Basta maganda lang po yung hugis niyan. Okay, so ngayon mag 5 days ang lang natin dito, mga nasa 42 lang yung pinipili natin na kalidad na itlog. So dito naman ay nakita nyo naman siguro ito sa mga nakaraan pa na mga video yan, mga Shamu Asil yan, no? May balbas yung inahing manok. Yan, maganda rin actually. Yan, malaki din, mga almost 5 kilos na Shamu Asil.
Yung mga inahin yan, mga 2 kilos mahigit yan, 2 and 1/2 ng mga Shamu Hassel. Oh, maganda yung hitsura ng Shamu Hassel, oh. Ilapit natin yun, oh. Ito din isa malaki. Yan din, 4. So actually nakakolekta din po tayo ng itlog kanina dito. Actually madali lang namang malaman na saan yung Shamu Hassel, saan yung basilan. Kasi pag kulay itim, kung hindi lang natin ihalo sa sampin, mga basilan yon. So ibang kulay, wala na, Shamu Hassel na yon. Ayan. So dito naman yung ating iba na mga sampin. So actually sampin, no, sa paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na black, yung rooster dapat ganyan yung kulay, wala nang ibang kulay niyan. Tulad ganyan, mga basilan kasi yan, hindi pa sila isalang sa breeding kasi mas bata pa yan. Kaya nilagay ko dito pag 6 months, ayan, kukunin natin sila para hindi ma-mix yung mga basilan, mga sampi natin. So yan, oh, pag meron kang ganito mga manok sa inyong bakuran, libre na itlog kung walang ulam. May manok ka, di libre na. Nakakatanggal pa ng stress yung ating mga manok. Basta mga healthy lang sila, okay na. Goods na. Napay sulod na bay? Dugangi itong mga bayi sila dito. Lagi kulangan na sila. Upan na sila ba yun? Tagay kulangan. Andir eh, basi kulangan na ganyan. Dugdin eh, dugangan. Igor na dire.